Hello, good morning, good evening, good evening, good afternoon, and good morning sa ating lahat. At nandito naman po tayo sa regular nating Saturday edition sa ating Go Live. At meron po tayong napaka-special na paumanhin sa oras na ito at araw na ito, mga kapatid. Pero mamaya ko na siyang i-reveal sa inyo kung sino man siya at kung anong pangalan niya. At ako po si Noel Tamayo, living here in friendly Manitoba, Canada. At Paring Paul. Good morning, good evening sa inyong lahat. I'm Apolinar Manabat. I'm living here in Manitoba, Canada with my family. Thank you. Hi, I'm Michelle Martinez. Na-mute ka. Hi, my name is Anne from California, USA. I'm a mom of 2 beautiful kids, a full-time scientist, and I live in California. Thank you. Bye-bye. Buongiorno tutti, ciao. I'm Randy from Italy. Hello po, magandang gabi po. Ako po si Ligaya from San Diego, California. Hindi ko may out siya. Ako na. Okay, hello everyone. I'm Jay Santiago, currently living in New York, originally from Philippines. I'm Balanga City, Bataan. Father of 2 kids, and I'm working full-time, and I'm a proud digital business owner. Thank you. Okay. Tatawagin po natin ang ating pamanhin para magbigay ng kanyang pangalan, si kapatid Desel, please. Hello everyone, good afternoon from the Philippines. I'm based in Canada po, but I'm here in the Philippines for a vacation. So magandang hapon, magandang gabi, at ano pa ba, magandang araw sa inyong lahat. So kanina si Randy nag-Italian siya kanina. So parang gusto kong magano. Okay, maayong buntag sa Tanang Bisaya. So magandang hapon sa lahat. Okay po, yun lang po. Maraming salamat. So, umpisa na po natin ang ating mga question sa ating kapatid, meron kang sasagutin sa ating mga katanungan sa ngayon, at ang unang magtatanong sa iyo ngayon ay si kapatid na Michelle. Hi, Coach. How are you? I'm good, sis. Thank you. My question is, please share with us your life background prior to venturing into digital business. Okay. Actually, hindi naman talaga ako naghahanap ng business but nakita ko lang to sa Facebook newsfeed ko. Galing ako sa work noon. Yung work ko dati, I'm a registered nurse here in the Philippines at goal ko makapag-work din as a nurse in Canada, Manitoba, Canada, at naka-process yung papers ko doon for as para maging nurse doon. At while waiting dun sa nursing application ko, I took the exam and everything, yung process dun, inasikaso ko talaga. At yung while waiting dun sa process ng nursing ko, nagtatrabaho ako sa manufacturing company, sa isang pharmaceutical company sa Canada. At yun nga, dahil ang hirap ng trabaho kasi yun, nagbubuhat kasi ng mga mabibigat. Tapos yung goal ko talaga, gusto kong maging nurse kasi mas malaki ang sahod ng isang nurse compare sa pagiging isang manufacturing operator. So yun yung background ko bago ako nag-join dito sa business na to. So, thank you, Coach. Hello.
Coach, meron akong question sa'yo. Ito, how did you find out about this business? Oh, okay. So how did I find it? Sa ano po, yun po yung nabanggit ko po kanina na galing ako sa work dati, tas yung gabi yun, tas habang nagfi-Facebook ako, yun lumabas yung ad nun, yun sa Facebook, tas binasa ko siya. Tapos yun, I got interested na right away. Tapos in-enter ko yung name ko and email address. Tapos I watched the free webinar. I joined the business kasi nakita ko how the business works, kung gaano siya kaganda. So yun yung ano ko. At nakita ko doon, nakarelate ako doon sa mga story ng mga nandun. Kasi yun din yung mga experiences, yung mga, yung kung ano yung mga pains and struggles nila, yun din yung sa akin. Kaya nag-join ako agad. At kung paano nakatulong tong business sa kanila, kaya nag-join ako agad sa business. Tuloy-tuloy. So, dun sa Facebook ko siya nakita 5 years ago. That was 2018. Thank you. Sister Ann. Hi, Coach. I have a question for you. So my question is, why did you decide to start an online business? Okay. Wala naman talaga ako experience sa mga online business na yan eh. At saka hindi ako naghahanap kasi goal ko nga is to become a nurse. Kasi yun yung profession ko. Pero nung nakita ko tong business na to, sabi ko, ang ganda naman. Tapos yun nga, I decided to join this business kasi yun, ang hirap din kasi ng matatakal din naman natin yung mamaya siguro, no, baka itanong nyo yung kung bakit ako nag-join dito. I mean, yung pains and struggles. Pero nag-decide talaga ako kasi nakita ko yung kung paano nabago yung mga buhay ng mga nasa business na. Kaya sabi ko, gusto ko din ng buhay niyan kasi when I watched the webinar, after watching the webinar, nakita ko kung paano nila na-enjoy na yung time freedom and financial freedom, na nakakapag-quit sila sa full-time job nila. So sabi ko, I want to quit my full-time job too because I was so tired na. Grabe talaga, burned out, talaga exhausted. Yung emotionally stressed ka, not just the physical. Physically stressed ako, pero yun kasama na rin yung emotional stress, yung maraming bagay na. Tapos nakikita ko yung testimonials nung nag-present sa webinar how this business changed their lives. Yun, meron na silang time freedom, nakakapag-quit sila sa full-time job nila, may financial freedom na sila na they can travel whenever they want, they can spend time with their family, with their kids, they're just staying home na lang and they're earning more than what they got from their full-time job. So sabi ko, gusto ko rin yan. So yun, I thank God kasi hindi ako naging skeptical nung nakita ko tong business na to. Kasi I prayed for it talaga. I prayed for it after I watched the webinar. Sabi ko, Lord, if this is for me, please allow me to join this business. So yun, hindi naman, after I prayed, hindi naman nawala yung excitement ko eh. So yun, tuloy-tuloy. Tapos yun, when I woke up in the morning, nakita ko na lang yung community natin kasi inad ako doon. Sabi ko, wow, this is the business pala na ginoin ko kagabi. Nakita ko kung gano'ng kalaki yung mga earnings nila. Tapos mas lalo ako na-inspire. Sabi ko, ituloy-tuloy ko na talaga. So tinuloy ko na. So I've been in the business for almost 6 years na. I joined this business in 2018. And I quit my full-time job. Actually, after I found this business, I decided na talaga to quit my full-time job. Kasi yung as I mentioned kanina na I was physically and emotionally stressed na sa trabaho ko. And nagpa-process naman ako ng nursing career ko eh. So I had that courage to quit my full-time job. Na kahit wala pa akong results dito sa business na to, I submitted my resignation letter right away talaga. So yun, nag-join ako sa business na to in April 24, 2018. I submitted my resignation letter April 25, 2018, the day after I joined the business. And then I left the company May 25, 2018 because I needed to stay pa 1 month bago ako mag-out sa company na yon. So yun, yun yung nagkapag-decide talaga sa akin na mag-start na ako ng online business kasi kahit anong gawin, kahit anong trabaho, kahit anong overtime, mapagod man ako ng kahit ilang oras sa work, hindi ako nakakaipon. So I decided to start online business. So yun po ang ko. Wow, thank you. Thank you, Coach, for sharing that inspiring story. You're welcome. Good morning, Coach. Good morning, good afternoon. So I have a question with you.
So what were your pains and struggle before you started the digital business? So ito, yung pains and struggles talaga, nakaka-relate ang marami dito. Siguro ang lahat. So pains and struggles, yun. Kasi wala naman akong ibang family talaga sa Canada. So wala akong mapag-iiwanan sa anak ko. Maliit pa lang siya noon that he was almost 2 years old siya nung dumating ako sa Canada pala ng 2014. Tapos yun, iniiwan ko lang siya sa mga kakilala, pero binabayaran ko rin. Tapos yun nga, kailangan ko pang mag-overtime sa work kasi ang work ko, tawag dito, nagsuswitch siya, may day shift, may night shift. Pag night shift ako, from 3 p.m. to 12 midnight, then from 12 midnight to 4 o'clock in the morning, nag-overtime pa ako noon. Grabe, ang hirap talaga. Tapos, alam mo yung overtime fee mo, dagdag lang yung $200. Sabi ko, grabe, ang sakit-sakit ng katawan ko. Tapos, ganun lang ang dagdag sa ano. Pero tiniis ko yun kasi may goal ko nga is to become a nurse. Pipilitin ko munang mag-work doon. Kasi ang hirap, yung kahit anong overtime ko, hindi pa rin nakakaipon, nagkaroon ako ng 5 credit cards na halos na maxed out ko talaga yon. And I thank God naman sa credit cards na yon kasi kung walang credit cards, kung walang bangko na nagpapautang sa akin, wala rin akong panghihiraman ng pera kasi yung family kasi hindi ko naman siya ginamit sa mga material na bagay na binili dito, dyan, ganon. Ginamit ko siya sa mga emergencies, medical expenses, emergencies namin. So maraming mga kailangang i-prioritize sa family. So yun, ang nangyari, nagkautang-utang talaga ako. Kaya kailangan ko mag-overtime. Yung anak ko, wala akong time sa kanya kasi naiiwan ko siya kung kahit kani-kanino. Tapos magkano din yung bayad ko sa tawag dito, sa nagbe-babysit sa kanya. So yun, ang daming pains and struggles talaga. Tapos hindi enough yung sahod. Yun, kaya ginol ko siya na sabi ko, i-pursue ko talaga yung nursing ko. Pero nakita ko tong business na to. At dahil sa business na to, hindi na ako naging nurse ng Canada. Iniwan ko na ang daming process noon. Yung mga nag-submit ako ng credentials, I took exam, nag-study talaga ako. I studied hard para makapasa ako doon sa nursing exam na yun, tapos pinasa ko naman siya. Hindi ko rin natuloy kasi dahil dito sa business na to. At naman siya, at it's worth it naman na hindi ko tinuloy yun kasi ang grabe ang earning naman talaga natin dito, no? So yung sahod ng isang nurse sa abroad, 5 times pa, more than 8 times pa ang balik talaga sa yung income ng business na to. So yun lang po. Yeah. The best talaga ang plano ng Panginoon. Quotes, iba yung plano mo pero mas the best ang plano ng Panginoon. So, Amen. Ito naman po yung next question ko sa inyo. So, thank you so much for joining us tonight and thank you so much sa pagpapaunlak po ng aming invitation sa inyo. Hopefully maulit-ulit ito. Anyway, ito po yung question. What is the difference between this business and your previous job as an employee? Grabe, ang laki ng difference, no? Kasi pag employee ka kasi, slave ka na doon eh. Wala kang time freedom. Pag uuwi ka ng Pilipinas, 3 weeks vacation lang. Tapos kapag mag-a-ask ka pa ng day off, minsan hindi ka nakakakuha ng day off kasi may mga nakalista na, may mga nauna na. Wala talagang time freedom. Tapos yung salary nga, as I've said na, it wasn't enough. Kasi ang dami, yun nga, mga Pilipino tayo, we love to help our family, our extended family. Yun, at yun naman yung part talaga natin. So maraming nagtatanong, bakit yung kailangan gawin yan? But yun yung natin eh. Hindi man siya kultura, pero yes, at sinabi din naman yun, tumulong ka, ganun. At swerte yung mga mayayaman. Ako talaga, I grew up in a poor family na my parent, lang sila, farmer lang sila, tapos, pero pinag-aral naman kami lahat. Tapos yun, kaya kapag nung nakapag-abroad nga ako yung pinagkukuhanan talaga, main source of mga pangailangan sa medical and emergencies, sa akin talaga yun. So yun, at yung
napakalayo ng difference talaga yung time freedom and the financial din kasi it wasn't enough the salary na yung salary ko dati di talaga sapat at ang nangyayari nga sahod ngayon, 'di ba sa bangko natin meron tayong tinatawag doon overdraft, ano bang tawag doon? Overdraft. So Yes. overdraft. So may 1,000, I think that was 500 yata yung overdraft ko sa bangko. Ay 1,000. So ngayon makukuha ko na yung overdraft ko kasi wala pang sahod. Kasi kailangan ako. Recharge yan. So yun, may overdraft, may ganito. So may overdraft yun. Tapos maaano na nga tawag dito, magagastos ko na yung overdraft, minsan get negative na. Kaya kapag ka may sahod na, ayun na, kaltas na automatic yung overdraft. Wala na namang laman sa bangko ko. Ay, wala na namang laman. Pag sahod ngayon, mamaya hapon lang or kinabukasan, wala na. Tapos overdraft na naman ako. Tapos I've experienced talaga na nung nag-grocery ako, pag insert ko ng card, wala na, tumunog siya, declined, walang laman. Ayun. Talagang grabe talaga. Kaya sabi, I really thank God for this business talaga. Yung time freedom talaga, the financial freedom. So yun yung difference talaga. Pag employee ka lang talaga, wala kang time freedom. Tsaka hindi talaga sapat. Sapat yung sinasabi. Thank you, Coach. Thank you. It's very inspiring. Thank you so much. Hi, Coach. Hi, Hello. Yeah, nice to hear your very inspiring story. My next question, what are the benefits of this business that you get to enjoy every day? When you say everyday talaga, yung spending time with my son talaga kasi bihira lang yung alam mo nakikita ko kapag kasi right now I'm in the Philippines nga for a vacation. Pag hinahatid ko yung anak ko sa school, nakikita ko yung mga parents na nagmamadali, hatid nila yung mga anak nila, tapos makikita mo na they're going to work kasi yung mga suits nila talagang magtatrabaho. Tapos nagmamadali sila, laging sila, hurry up, ganun. Kasi papasok pa ako. Ay, ganun. Tapos papasok na. Tapos ako, na-realize ko na doon ako pagka nasa sasakyan ako na nakikita ko yung mga magulang na gano'n, nagmamadali, hatid, sundo sa mga anak nila. Tapos makikita mo, sinusundo sila, gano'n pa rin yung attire. Kasi galing talaga sila sa work. Ako, na-enjoy ko, sabi ko, thank you Lord kasi andito ako, hindi ako nagmamadali. Pagkahatid ko sa anak ko, ayan, sa bahay ako, tapos magbi-business, tapos mas malaki ang kinikita talaga. So yung I get to enjoy every day, yung time with my son talaga. At yung sa pag-aaral din talaga nakakapagbasa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung na-enjoy ko talaga yun everyday. Pagbasa ka, alam mo yung mas lalo ka kasing magkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon when you always see the Lord through His words sa Bible, lagi kang pagka-aral, yun yung na-enjoy ko sa buhay ko na ayoko yung, kasi pagka nasa work ka, pagdating mo sa bahay o may mga household chores pa, mag-aalaga ka pa ng mga tas pagod ka na, alam mo yung hindi mo na maiisip na makapagpapaba kasi hindi ka na makakapagminsan, pagising mo sa umaga, minsan nga, baka hindi na makakapag-pray ng maayos kasi, ayun na, yung alarm clock na. Mamadali. Pagka nandyan na si alarm clock, ayan na, you need to get up early na kasi ganito, ganyan. Dami mong ipiprepare. While dito, pagka may time, freedom ka talaga sa business na to, you get to enjoy whatever you want it to be every day. Nakapagpapasaya sa'yo, nagagawa mo siya talaga every day. So yun po sa akin. Wow, thank you. Goals. Bell pepper. Okay, Okay. Hello, Coach. Okay, my question is, do you think being a non-expert or non-tech savvy person will hinder you to succeed in this journey?
Nako, hindi po talaga kasi hindi rin po ako tech-savvy. Kasi sabi ko, nung nag-join ako sa business na 'to, sabi ko, wala naman akong online business experience. Sabi ko, paano ko gagawin 'yan? Hindi naman ako marunong masyado. Alam ko yung basic talaga, kahit na medyo bata-bata pa ako, sa generation namin, hindi naman din natuturo ng maayos yung computer. At kung may computer man kami sa school, ilan lang yon, 5 units, tapos yung iba, tsaka mahihain ako sa school, kaya hindi ako nakahawak ng computer din. Basta ang alam ko, makapag-Facebook ako, yun na, scroll down, scroll up, tapos mag-post ng photo, yun lang. Tapos pag may research, ayun, makapag-Google, ganon. Yun lang yung alam ko. Sabi ko, hindi, kaya yun yung ano ko dati, na nag-join ako sa business ito. Pero hindi naman pala siya ganon. Kasi sa community natin, may makikita ka, may 70 years old, may may mga more than 60 years old na talagang nagsasucceed na sa business. So, paano nila nagawa yon? So, yun yung mga ginagawa nila na may training site na naman. Doon ko nakita nga nung nag-start na ako sa business, hindi naman pala complicated at hindi naman pala mahirap kasi yung training site natin, step by step siya at guided ka talaga sa mga gagawin mo. At you have your own mentor, you have your own coach, at may community tayo na we're helping each other naman kasi dito. Kaya yun yung nakakatuwa. You will never work alone talaga. Kasi alam mo yung we are encouraging each other, we're supporting each other, we're helping each other. Yun yung nakakatuwa sa ano natin, sa business natin. Kaya yung pagiging yung non-tech savvy na yung sinasabi nila na hindi ko yata kaya yan kasi I'm not good at that at I'm not good in computer. Pero hindi talaga siya hadlang para mag-succeed ka sa business na to kasi talagang training site natin na it's very, very easy to follow. So yun, na kahit yung na-mention ko kanina na even the 70 years old na dito sa business natin ay nagagawa pa rin nila kasi nga hindi naman siya mahirap gawin. Okay. Thank you, Coach. You're welcome. Thank you po, Coach. Yeah, so Coach, so yung nakita mo yung business, were you skeptical when you started your own business, ito ng digital business? I thank God hindi talaga. Kasi sabi nga ni Sis Ligaya kanina, iba ang plan talaga ni Lord para sa akin. Iba yung plan ko, iba yung pathway na dinalhan ni Lord para sa akin. Yun. At hindi ako naging skeptical kasi hindi ko man kilala, kasi nag-pop up naman siya sa Facebook, no? Hindi ko naman kilala kung sino yung may-ari ng ads na yon. As in, hindi kami magkakilala. So I just trusted the Lord na, kasi hindi naman, skeptical, hindi, siguro, lagay na lang natin 0.1%. Sabihin na lang ng 0.1% na lang. Kasi sabi ko, ang no, after I watched the webinar so I prayed for it, sabi ko, I asked the Lord, if this is for me, please allow me to join this business. Tapos talagang, para kung sa couch na parang, Lord, ganun. Ang cute siguro. Basta na-imagine ko pa yung position ko noon. Tapos, sabi ko, after I prayed talaga, kaya hindi ako naging skeptical, kasi I prayed for it kasi, hindi ako, walang doubts, wala talaga. Kasi, nag-trust talaga ako sa Kanya. Kasi, whatever, kung ano yung gusto kong gawin talaga, kahit yung sa small thing na gusto kong gawin, magkakaroon ka kasi ng peace of mind at peace sa puso mo kapag ka pinag-pray mo siya, di ba? At kapag ka hindi ka binigyan ng, after you pray, tapos at peace ka pa rin, tapos nandun pa rin yung excitement, ayun na yun sa akin, tuloy-tuloy ko na. So, hindi ako naging skeptical when I joined the business talaga. So, yun. Thank you, Coach. You're welcome. Hi, Coach. Good afternoon po. Yes po. Alam ko po marami ka po nito eh. So, what are the biggest changes po that have happened since you started your online business? Ay, oo. Ang dami talaga. Sis, hope to see you here. I think next month mag-Manila ako, kaya I hope to see you there. Sana nga po. Yun, biggest changes, biggest, pag sinabi kasing biggest, parang naisip ko isa lang eh. So yung napakarami naman din talaga. Una, yun yung nakapag-quit ako ng full-time job ko talaga. Alam nyo yung time na nakapag, yung last day ko na sa work,
Tapos sabi ko, nagda-drive ako around the city. Tapos sabi ko, nagpe-praise ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Kasi sa time na to, nabubuhat pa ako ng ganito. Sa time na to, busy talaga ako. Sa time na to, ganito ang ginagawa ko sa work. Pero right now, nandito na ako, nagda-drive ako. Parang, alam mo yung, sobra akong na-excite nung araw na yun. Yung nagkaroon ako ng time freedom talaga, yung nakapag-quit ako sa full-time job ko. Napakalaking bagay na nangyari yun sa buhay ko. Tapos yung hindi ko na tinuloy yung pagiging nurse ko. Kasi I know, malaki talaga ang sahod ng pagiging nurse sa abroad at kaya lang, pero yung pressure din at saka yung stress din talaga sa work, yun, alam ko yung pero sabi ko, okay, stressful man yung trabaho din sa pagiging nurse, at least malaki ang kinikita, 'di ba? Pero kaya ginuo ko pa rin yung pagpa-process ko. Pero dahil nga sa business na to, hindi ko na tinuloy yung pagiging nurse ko doon. Tapos yun, dahil nga may time freedom na ako, yun, full-time mom na rin ako sa anak ko. Tapos marami kasi sa Canada rin, nakabili kami ng bahay kasi nagre-rent lang ako dati sa apartment. So nakabili ng bahay. Dito sa Pilipinas, nabigyan ko rin ng bahay yung mga kapatid ko, tapos yung sa nanay ko rin. Tapos nakapag-save na rin sa future namin. At yung 5 credit cards ko na grabe, stress din yun pag marami kang utang eh. Yun, di ba? Yun, nung kumikita na talaga, yun, na fully paid ko na yung mga utang ko. Ang sarap sa pakiramdam na walang utang talaga. So, tapos yun na, andito ako sa Pilipinas, anytime na gusto naming pumunta dito, nakakapunta kami. Tapos etong last uwi ko, hindi ko naman siya, unplanned masyado yung uwi ko ngayon. Kasi parang, alam mo yun, pagka may pera ka na kasi, na kahit na gano'ng kalaki yung pamasahe mo, halimbawa today, I decided to spend my Christmas here in the Philippines with my family. So today, nag-decide ako na pag right after na nag-decide ako, di-book ako agad ng ticket. O magkano yung pagka, di ba? That day, tas nakapag-decide ka na uwi ka, grabe ang mahal ng ticket. Pero hindi mo yun inaano eh. Kasi may pera ka naman. Yeah, kung naman. Sabi ko, tax write-off din naman to. Di okay lang. Ang laki talaga mamasahin namin pag dito, pagpunta. Kasi yun, kahit ilang buwan kami dito, nakaka-stay kami. Kasi wala naman akong uuwian na pagka full-time employee ka pa, isipin mo pa, pag dapat makauwi ka na on time, kasi dapat makapasok ka na on time, kasi pag hindi, wala na. Wala ka ng trabahong pabalikan pa. So, yun po yung nangyari talaga sa akin. Bago ang lahat mga kapatid ay pasalamatan muna natin ang ating mga nanonood at meron po tayong 10 million na viewers. Wow. Thank you so much for tuning in. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin ngayon na 10 million at meron pong nag-iwan ng mensahe sa ngayon dito. At si Raquel Balauro Got. Hello everyone watching from Canada. Hello. Thank you for watching, kapatid. Thank you po. Si Ate Jocelyn from Okinawa, Japan. Makakasama natin siya. And Inabit. si Rio Dulaga. Thank you for watching po. Thank you so much. Thank you. And Ate also at Mary Marie Grace Sabado. Sabado ngayon, kaya pati si Ate Grace, Marie Grace, nanonood. Thank you for watching po. Thank you, Ate Grace. At yun, salamat po sa kanilang lahat. 11 million na mga kapatid yung ating mga viewers ngayon. May abot na, 11 million na. Thank you so much for watching and for tuning in. So tuloy po natin yung ating mga katanungan.
Yes po. Thank you so much, Coach, sa napakagandang mga experiences mo and sa sharing mo. And the next question po is, do you have any regrets about starting this business, Coach? Wala talaga. Oo. Pero alam niyo yun, in every journey naman talaga na pinapasok natin, may mga, sabihin natin, ups and downs, hindi naman mawawala yan eh, kahit sa ang areas ng buhay na meron ka, kahit saan ka, may mga ganun naman talaga. Pero wala talaga akong regrets. Kasi normal lang naman yun, ups and downs, may mga konting, mga bumpy roads. Normal naman sa buhay yan eh. Kaya, ang importante, lagi tayong may solusyon, 'di ba? At patuloy tayo, 'di ba? Being consistent talaga, yun. Palagi lang consistent. Yung consistency talaga, napakalaking bagay yun sa natin din, sa pagiging successful natin. So, syempre, unang-una, without the help of the Lord, di naman tayo maging successful din talaga, 'di ba? Kaya yun yung lagi kong inaano, kahit na yung life verse ko na Matthew 6:33, yun talaga ang pinangahawakan ko lagi, na seek Him first and seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Yun lang naman talaga, yun yung formula ko talaga, no? Bakit mo papahihirapan yung sarili mo? Sinabi nga niya, seek Him first eh. Yun lang naman talaga ang gusto niya. So yun, wala na, siya nang bahala dun sa lahat. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka rin magtatrabaho. Magtrabaho ka, syempre, alangan namang ka na lang para isubo na lang sa'yo, no? So yun, wala talaga akong regrets. I'm so happy na nandito ako sa business na to kasi nagagawa ko kaya thank you sa lahat sa inyo kasi kung hindi rin ginamit din kayo ni Lord para sa gusto niyang mangyari pa. Kasi yung mga kinikita ko din dito sa business at unang-una, inaano ko yun, kung ano yung para kay Lord, binibigay ko talaga yun doon. Hindi ko yung kinikip para sa sarili ko. So sa family ko, sa mga tao, tapos yun, i-share ko lang ngayon, no, yung, hindi naman ito, just to glorify the name of the Lord naman to, hindi naman ito pagbabrag o kung ano yung gusto ko talaga. Kanina sa church, may katabi ako na, ang topic kasi na is, yung series kasi ng linggong to is, Love Your Neighbor. So maraming nagsasabi na you love the Lord but you don't love your neighbor. Parang hindi naman tama yon. So yun, yung love your neighbor yung topic namin. Tapos yung katabi ko, syempre hindi ko siya kilala naman talaga kasi it's a big church. Tapos nakikita ko siya, tinitingnan ko siya, para siyang may pangailangan na kung anong hindi ko maano sa puso ko. Pero yung puso ko nagsasabi na bigyan ko daw siya ng anything na meron ako. Alam mo yung, tapos may pinaano yung pastor kanina na maghawak kamay kami lahat. So naghawak kamay kami lahat, pero may hawak na akong small amount of money na para sa taong yon. Kasi naano yung puso ko na parang siya, kung nakikita ko din kasi siya, para siyang parang mahirap lang din ang sa buhay. Tapos para siyang may pangangailangan talaga na asking the Lord. Hindi ko alam kung ano yung niya, pero nung naghawak kamay na kami, may pera na ako sa kamay ko. Inano ko sa kanya, tapos nagulat siya. Tapos na siya, parang muntik na siyang maiyak. Tapos sabi ko, thank you. Tapos yun, sabi ko, masaya na nakakapagbigay ka ng ganon kasi hindi lang para sa sarili mo. Kaya yun talaga yung sa akin, yung kasabihan lang dati na the more you give, the more you receive. Totoong kasabihan din yun eh. Totoong kasabihan din yun. Lalo na kapag you give for the Lord, nako, si Lord talaga ang pour out ng blessings na yun para sa iyo. Amen. Wala akong regrets. Yun po, do you have any regrets about starting this business? Wala talaga. Kaya ito, blessing po talaga ito sa akin at sa ating lahat. Amen. Tunay na. Napakaganda ng shinare ni Coach talaga dito sa experience niya and dito sa kanyang pinapatakbong digital business. Talagang napakaraming natutulungan. Hindi lang yung family niya, kundi libo-libo na ang kanyang na-touch din, natulungan dito sa business na ito. Yes, and our next question. Okay, Coach, me again.
My next question is, based on your experience, do you think anyone can do this business? Yeah, I think lahat naman kaya naman gawin tong business na to eh. Pero hindi lahat ng tao ay gustong mag-business. Kasi may mga tao talaga na kahit anong, wala talaga silang ka-interest. May mga ibang interest naman ang tao talaga eh. Pero lahat kayang gawin ang business na to kasi madali pong sundan na kahit yung sinabi ko kanina, even the 70 years old, kaya nilang i-follow yung business at kumikita na rin sila. So, lahat kayang gawin ang business na to, pero hindi lahat ng tao ay magbe-business talaga kasi may iba't ibang interest ang bawat tao. Pero kung yun nga, pagka kami, nandito lang naman kami is to share the blessings na na-receive namin na kung gusto nyo rin magkaroon din sila ng katulad ng, yun, ako talagang, ang laki na talaga ng income na binibigay ni Lord every month. Kaya talaga, yun, at lahat, kung sinong may gusto at gusto din nilang kumita ng ganun din, umpisahan nila yung business na to. Kasi lahat naman kaya naman talaga tong gawing business na to eh. Yun lang, depende lang sa kanila kung dun sa interest nila, kung gusto talaga nilang gawin. Thank you po. You're welcome. Hi. Good afternoon. Good Afternoon. afternoon. Coach, this is my question po for you. Can you share your insight about our province system to our community who also desire to join this business? My insight. But before that, I'm excited to see you in person. Ngayong June, magkikita tayo dyan sa Japan. Yay! Oo, kasi nag-uusap na kami kung ano yung ida-drive ng sasakyan eh. Siya yung magda-drive ng sasakyan na itutour. Kasi di ba may bus tour tayo sa community natin. Pero hindi ako nag-book doon kasi I'd love to spend time with my small, yung kay Miss Jocelyn, siya daw magdadrive. Looking forward. Excited! Excited! We're going, dun sa mga nanonood, we're going to celebrate our 50th year anniversary sa company namin at i-held yun sa Japan. Kaya magkikita kami doon. Yay! So, back to your question, sis. Can you share your insight about our proven system? Who also desire to join this business. Proven system. Yung sa mga gusto din talagang mag-join dito sa business na to, yung sa proven system muna ako, yun talaga, kung ang business na to ay maghahabol ako ng mga tao, ayokong gawin. Kung ang business na to ay mangungulit ako ng mga tao, ayoko rin siyang gawin. Kasi hindi kasi ako ganun eh. So, yun. Ang business kasi namin, meron kaming system na nag-ooperate na siya 24/7, na kahit nasa work ka, kahit natutulog ka, yung business mo mag-ooperate siya, magbibigay ng results sa'yo. Kaya pagising mo sa umaga, makikita mo, may results na yung business. So, saan ka pa? Diba? May system ka na gumagana para sa'yo. Na kung nag-work ka, nagtatrabaho ka, busy ka man, pero yung business mo, busy din sa pagbibigay, pag-ooperate. Yes. Kahit tulog ka, ayan din, yung system din natin, yun namin, nag-ooperate din siya. Yun yung kagandahan talaga, no? 24/7 din, nag-ooperate talaga yung namin, yung business namin kasi dahil sa system na to. So yung sa mga gusto talagang mag-join sa business natin, wala namang mawawala eh. They also need to watch the webinar. It's free to watch the webinar. Yung 1 hour or 2 hours mong panunood sa mga kung anong mga reels or sa YouTube or kung anong pag-scroll down sa Facebook na yan, why not panuorin mo na lang yung webinar namin? Baka makikita ka rin ng katulad ng kinikita namin, di ba? So, 90 minutes lang yung webinar namin. Panuorin nyo lang yun at doon i-explain kung paano kayo kikita sa business na to. Kaya nandito kami, I'm so proud to be a part of this business kasi talagang ang laki ng tulong kung paano to nakatulong sa akin, kung paano nabago yung buhay ko dahil sa ginamit ni Lord na business na to. Yun, i-try lang talaga nila kasi hindi nila malalaman kung hindi nila itatry, di ba? So, yun lang talaga.
Kasi kung gusto nilang, kung yung nakarelate sila sa mga pains and struggles ko nung before I joined this business, pwede nilang i-try talaga tong business na to. Kasi marami na, thousands of people's lives ang natulungan. At pag nakapag-join sila sa business natin, doon nila makikita yung community natin. Ay, oo nga pala, totoo pala yung sinabi nila sa interview. Ito pala yung mga tao dito. Kasi ganun ako nung nakita ko tong business na to, nung nakapag-join na ako sa community natin. Ay, ang laki ng kinikita nila. Kailan kaya? Kikita kaya talaga? Ay, gusto kong kumita din yan. So, yung mga 5 figures nga nila na nakikita ko noon, sabi ko, kahit 2,000 a month lang ako, okay na siguro ako noon. Pero hindi naman pala, mas malaki yung naman pala. Oo, so yun. Yun po. Thank you so much, Coach. Yun, siguro kapatid, nasagot mo na yung iba, pero siguro meron ka pang ibang may dadagdag dito sa katanungan ko. What advice would you offer an individual who aspires to start an online business but is unsure about where to begin and is scared or skeptical about this opportunity? Siguro po masasabi ko, ayun, tingnan na lang muna nila kasi I'll read the question again na medyo mahaba. Medyo mahaba. It's a offer an individual who aspires to start an online business but is unsure about where to begin and scared or skeptical about this business. So, yun. Una, yung nga sabi ko na wala namang mawawala. Wala namang mawawala kung panoorin nila yung free webinar natin. So kami pong lahat na nandito, yan din po ang ginawa namin. Nanood kami ng free webinar din. Kung ano yung process na gagawin nila, yun din ang ginawa namin, lahat kami. So manood lang muna ng webinar, free naman manood. Tapos kung still skeptical ka pa din, at kung patuloy na magiging skeptical ka pa rin, hindi na maganda yon pag laging skeptical na lang forever. Okay, normal naman yung pagiging skeptical, normal naman yun. Pero dapat their due diligence. Oo. Research ka, pwede mong tingnan ng mga profiles namin. Ako, tingnan mo yung profile ko, yung profile ni Kuya Noel at lahat kami na nandito. At kapag nakapanood ka na ng webinar, yung mga presenters doon, kung sino yung mga nandun, research mo pa rin kung sino totoo ba tong business na to. Kasi I know maraming mga tao na natatakot dahil marami naman talagang scam. Marami talaga. Kaya kailangan yung mga yon, nako, yung pag-scam ang business, hindi na yan magpapakita ng mga mukha nila. So kami, nagpapakita kami ng mga mukha namin, nagpapatunay na legit itong business na to. 100% legit at registered kami kung saang bansa kami at marami mga benefits, marami ding tax benefits sa business namin. So yun, mag-research lang kayo kung ano tong business na to, pero wag namang laging forever skeptical kasi pag lagi na lang skeptical, wala nang mangyayari. Hindi na makakapag-join yan sa business kasi lagi na lang skeptical. So yun, i-try lang naman yun at panoorin yung 90 minutes na free webinar natin. The webinar, doon na in-explain na kung paano kakikita dito sa business na to. At tingnan mo yung mga tao kung paano nabago ang buhay dahil sa business na to. So siguro yun, mai-inspire sila doon. So yun, salamat sa lahat ng mga kasagutan mga kapatid doon sa katanungan namin dahil hindi po siguro kung isa-isahin pa natin or dadagdagan pa natin yung mga katanungan siguro sa lahat ng nangyari doon sa buhay mo mula noong ikaw ay isang empleyado hanggang ikaw ngayon ay nandito sa napakagandang business, kapatid, na yung iniraran ay siguro abutin tayo ng mga ilang araw bago matapos lahat yung pagpapaliwanag. Kasi ang dami nang nabago doon sa haba ng panahon yon na napag-run mo ng iyong business, kapatid. Iniimbitahan na natin yung ating mga manonood
at saka kung sino pa yung gustong manood sa ating replay. At meron pa po tayo ditong comment na galing sa ating viewers ay si Ann from California. And kay Rachel Tayag Bibit, thank you for watching, Thank you kapatid. for watching. Thank you. And Ate Chris from Oh, Okinawa, from Japan. Japan. Hi, Chris. Thank you for watching. So, yun. Ang panghuli natin ay si Ate Michelle Martinez from North Texas. So, ayun. Salamat, kapatid, sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa iyo. Thank you. Thank you so Thank you, much Coach. for your time. Thank you for your time. Aming You're katanungan ay welcome po. kaya't nagpapasalamat kami ng marami. At sana sa sunod muli na ating pagkikita at mas marami pang katanungan aming ihahanda doon sa susunod na ating pagkikita, kapatid. So, kung ano yung slogan natin, mga katribo, kung ano yung If we can do it, Do it. you can do You it. can do you can it. do it Do it. too. Thank you so Thank much, you, everyone, thank for you. watching. Thank you for watching, and See you thank you, next Coach, time. for Thank you, spending time Coach. with us po. Thank you so much, Coach.